Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalawang aral dito sa hadis na to, hindi dapat mawawala ng pag-asa ang bawat individual sa atin sa habag at awan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kung ang isang taong pinakahuling papasok sa paraiso at siya rin ang pinakahuling lalabas sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay matutuwa siya sa gantimpala na pinaganda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano kaya ang isang Muslim, ang isang mananampalataya na nagpapakasumikap siya maging isang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na wala siyang ginagawa kundi ang mapalapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung papaano niya paramihin ang kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time kung papaano niya ilayo ang kanyang sarili sa anumang ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagdating natin sa Yawmul Qiyamah, wala tayong maging katuwiran sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maaaring sabihin ng isang tao, "Ya Allah, kaya kami naligaw sa tunay na landas, kaya kami nakagawa ng ganitong masamang gawain sapagkat walang mga tao na nagturo sa amin ng katotohanan nung kami nabubuhay sa mundo." Nandito ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, nandito ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang gabay sa sangkatauhan para pagdating natin sa Yawmul Qiyamah, walang ni isa na tao na sisihin niya ang pananampalatayang Islam kung bakit siya napabilang sa mga taong talunan o di kaya sa mga taong pinaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pasasalamat natin mga kapatid, nandito tayo sa pananampalatayang Islam. Ang reliyong Islam, ito ang guideline natin para tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga sa traffic rules, kapag ikaw ay bumibiyahe ng malayo, pag ikaw ay isang driver, may mga signage dyan sa mga highway, may mga nakasulat na bawal lang masyadong mabilis na takbo dahil madulas ang kalsada, bawal mag-U-turn. Yun yung kahalintulad ng relihiyon Islam mga kapatid. Binigyan tayo ng guidelines kung paano tayo mamuhay dito sa mundo at kung paano natin wawakasin ang buhay natin. Kasi once na hindi tayo sumunod dito sa mga signage na ito, dito sa mga guidelines na ito, maaring maligaw ang isang tao. Lalabas na siya sa kanyang daanan na kanyang tatahakin. Yun yung iniingatan ng isang mananampalataya. Kaya kung paano hindi maligaw ang isang tao sa kanyang paglalakbay o sa kanyang pagmamaneho, dapat na magbasa siya ng mga signage sa mga kalsada. Kasi may nakalagay na ganun eh. Napakasimpleng example natin mga kapatid. Pag hindi mo nabasa yung mga signage na yon, nahuli ka ng traffic enforcer, talagang matitikitan ka at wala ka ng karapatan doon na makipagtalo ka sapagkat ikaw ay lumabag sa batas trapiko. Paano kaya kung ang isang tao, nakita niya na ito yung signage na haram at ginawa pa rin ng isang tao, paano kaya makipagtalo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Diba? Alam mo nakita mo ito, ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang mag-U-turn sapagkat ito ay haram. Gagawin kaya ng isang tao yun? Hindi gagawin ng tao yun kasi alam na Liban na lang sa isang tao na alam niya na ito ay masama at gagawin niya. Yun yung mga tao na yun na naghanap sila ng paraan kung paano sila matikitan sa daan. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na paunti-unti nating i-develop sa puso natin ang tauba, ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang bawat isa sa atin ang katotohanan tayo ay nagkakasala. Mula sa aking sarili patungo sa inyo, walang sinumang tao na makapagdikta sa kanyang sarili na hindi ako nagkakasala. Araw-gabi nagkakasala ang isang tao, dahil pati ang mga propeta ay nagkakasala. At ang pinakamagandang pagkakasala ng isang tao ay ang isang tao na nanunumbalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.